Nagalit si Lucas Enriquez nang makita ang mga apo. Muntik pa itong maisugod sa ospital sa sobrang gulat nang makita ang mga bata kasama ng mommy niya sa bahay niya. Sumugod na kasi ito dahil ayaw niyang sagutin ang tawag nito mula pa nung nakaraan. Busy siya sa pagpe-prepare ng birthday party ng mga anak niya. Tatapusin lang niya ang birthday ng mga anak niya, sa kanya haharapin ang sandamakmak na obligasyon na nakapatong sa balikat niya. Nasaan ang demonyong Liam na yan? Iharap mo sa akin ang ama ng mga bata. Bakit hindi niyo nalang ipapatay para mas masaya? Hindi ko kayang gawin, baka kayo kaya niyo. Hamon niya sa ama na mas lalong nagalit kaya sinaway na siya ng ina at sinabing wag nang magsalita. Sinasabi ko na walang mabuting idudulot sa iyo lalaking iyon. Pinayagan na kitang magpakabaliw sa lalaking iyon dati pero nagpabuntis ka pa pala. Anong gusto niyo isagot ko, Papa? Masarap kasi makapag-sex. Zoe! Halos yumanig ang buong kabahayan niya sa lakas ng sigaw ng ama. Hindi niya ako pinanagutan pa. At hindi ko rin kailangan ng ama ng mga anak ko. Kaya ko silang buhay mag-isa. Napamura ang papa niya. Kasalanan ko to. Kung alam ko lang na buntis ka, hindi ko na sana kayo pinag-away. Tumaas ang kilay ni Zoe. Ipinaliwanag naman ng ama niya ang mga pictures na pinapadala ng papa nito kay Liam para mag-away sila. Napabuga ng hangin si Zoe. Gusto niya magalit pero umiling na lang siya. Ibig sabihin lang noon mababaw ang pagmamahal ni Liam para sa kanya. Dumagdag pa ang baog, drama nito na malakas ang kutob niya na may kinalaman sa Blessy. Kung bakit nito ginawa iyon, gusto rin niyang malaman, knowing na ikakasal na pala ang mga ito. Akalain mo napaka-small world talaga para sa kanila, pero hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang kailangan na lang magpatuloy pero hindi ibig sabihin noon magiging parte ng buhay ulit nila ang ama ng mga anak niya. Okay na ba kayo? Kailangan ko nang bumabami. Kayo na bahala kay Papa. Zoe, ano balak mo? Hindi mo ba sasabihin sa ama na... Pa, we already signed the agreement na wala siyang hahabulin sa amin kaya pwede stay out of my business kung ayaw niyo bitawan ko ang company niyo. Ani Zoe saka tuloy-tuloy nang tumalikod. Ano ba naman yung anak mo? Kanino pa yung nagmana? Ani Lucas. Kanino pa nga ba? Hayaan mo, huwag mo na kasi pakaalaman. Masyado na siyang nasasaktan noon kaya hayaan mong siya magdesisyon para sa sarili niya. Matanda na ang anak natin at nakita na natin kung gaano na siya ka-successful kahit walang tulong natin. Magulang lang tayo at suportahan na lang natin siya. Tigilan mo ng pakikialam. May ambag ka rin pala sa past ng anak mo, kaya magtigil ka. Hindi na naman pumasok si Zoe. Bungad ni Liam nang pumunta siya sa opisina ni Zoe at maabutan na nag-aayos ng gamit si Johnson. Hanggat maaari iniiwasan niya mag-cruise ang landas nila ng dalaga. Kadalasan, si Junzel ang pinapupunta niya rito para sa mga importanteng document na kailangan ng pirma nito. Pero 3 days na itong hindi pumapasok. Importante pa naman ang pirma nito. Birthday po kasi ng mga anak niya ngayon, sir. Kaya busy si ma'am. Kung gusto niyo, ako na lang po magdadala yung mga files na kailangan ng pirma niya kay Ma'am Zoe. I want it now, Johnson. Kung gusto niyo, sama na lang kayo sa akin. Then, alis na lang kayo agad pagkapirma ni ma'am. Inis na napaisip si Liam. Sige, saan ba gagawin ang birthday ng mga anak niya? Sa bahay lang po ni ma'am. Sir. Sige, ikaw na magpasok nitong files. Hihintayin ko na lang sa kotse. Tumango naman ito. Panay ang tingin ni Liam sa relo. 4:30 p.m. na. Kanina pa siya naghihintay sa labas ng bahay ni Zoe na parang castle sa sobrang laki. Mula sa kotse niya, rinig niya ang malakas na music at kasiyahan sa loob kaya mas lalo siyang naiirita. Sinabi niya kay Johnson na 5 p.m. ang meeting niya sa taga-financial department pero paano pa siya aabot bukod sa may ipit pa siya sa traffic. Inis na dinukot niya ang cellphone na tinawagan si Johnson. Nasaan na yung documents? Johnson. Ako sir, sorry. Hindi ko pa pumalapitan sa ma'am. Nagbo-blow na po kasi ng cake ang mga bata. For Christ's sake, isang pirma lang naman ang kailangan ko. Sana ibinigay mo na agad pagdating pa lang natin. Sir, hindi po ako makalapit. Ang dami po kasing bisita. Ako na nga. Inis na bumaba ng kotse si Liam at dire-diretso sa gate.
Hinarang pa siya saglit ng event organizer pero saglit lang na nagbulungan ng mga ito dahil hinahanapan siya ng invitation ngunit wala siyang maipakita. Sige po daddy, pasok na lang po kayo sa loob. Kanina po nag-start ang event. Wika ng isang babae. Gusto sana niyang itama ang babae pero hindi na lang niya pinansin. Mukhang talagang sinadya ni Zoe na mapilitan siyang pumasok sa loob. Talagang sinabi pa siguro nito na siya ang daddy ng mga anak nito. Marahil wala itong maipakilalang ama sa mga anak. Napailing na lang siya. Ano pa ba nga asahan niya kay Zoe? Ultimo nga pangalan ng mga batay pinaglaruan nito. Agad na hinanap niyang assistant ni Zoe na nakita naman niya. Johnson. Lumingon naman ito. Asa na? Akin na. Mula sa pagkakayakap nito hinila niya ang folder. Ayun na pala si Daddy. Yay! Wika pa na isang clown sa mic at sabay-sabay na naglingunan sa gawin niya. Lahat. Sinamaan niya ng tingin sa Zoe na nakangisi. Wala siyang time para makipaglaro dito. Humakbang siyang papalapit. May isang di pa na lang ang layo niya rito nang mapahinto siya ng paglapit. Nang isa-isang lumabas sa gilid nito ang 3 batang lalaki na nakakostume na pang Dracula at may headband pang sungay. And the last thing he remember, he passed out habang nakatulala sa 3 batang lalaki na nakatingala sa kanya. Sa buong ulo na bumangon si Liam sabay lingon sa bintana. Madilim na sa labas kaya hindi niya naiwasang mapamura. Dali-dali siyang bumaba ng kama. Nasaan ba siya at kaninong kwarto ito? Pero bigla siyang natigilan sa pagsusuot ng sapatos na maalala ang nangyari. Kanina, bago siya nag-collapse. The triplets. Natutop ni Liam ang bibig sa kinakabahan na nagpaikot-ikot sa loob ng kwarto habang nakapamewang at hawak ang batok. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Paano nangyari na kamukhang kabukha niya ang 3 batang anak ni Zoe? Posible bang naging carbon copy niya ang mga bata kahit hindi naman siya ang ama? Napamura si Liam. Napaupo sa gilid ng kama habang sa puong ulo. Eksanang napasukan ni Zoe na abot tenga ang ngiti. Hindi niya napuna kanina na nakakostume din pala si Zoe na pang vampire. Itim lahat na makeup nito hanggang sa lipstick pero hindi yun nakabawas ng ganda nito. Ang sexy pa ng suot itong parang pang stewardess na damit na sobrang hapit sa katawan. Noong sa pipay ito, lagi nakapants at safety shoes. Ngayong ito na si Zoe, lagi na lang maiksing palda ang suot nito na kulang na lang makita ang masaselang bahagi ng katawan nito kapag tumuwad. Noon ngang sipain siya nito, nakita pa niya ang itim nitong panloob. How does it feel? How does it possible? Gustong matawa ni Zoe sa tanong ni Liam. Mukhang ayaw pa rin mag-sink in sa utak nito na anak nito mga bata. Don't worry, wala naman akong balak na guluhin ka. Gusto ko lang na makita mo ang bunga na dulot ng batuta mo. Are they really mine? Tanong ni Liam na halos pabulong na lang na sa sahig na katingin. Hindi natural. Anak sila ng kapitbahay ko kasi malandi ako, remember? Sarcastic na sagot niya. Can I see them one more time? Sunod-sunod ang iling ni Zoe. One is enough. At satisfied naman ako sa naging reaksyon mo. And don't worry, hindi ka naman hinahanap ng mga bata dahil alam nila na ayaw mo sa kanila. Kung anak ko talaga sila, may karapat... Oops, baka nakakalimutan mo. Meron kang pinirmahan na agreement with me. You didn't have at least second thought bago mo pinirmahan ang agreement natin noon. You just signed it without a blink. Napakuyom ang kamay na napatayo si Liam. Why are you doing this to me? Teka lang. Tumaas ang kamay ni Zoe para patigilin ito sa pagsasalita. Ako pa talagang tatanungin mo niyan? Diba? Buong buo sa sarili mo na hindi mo anak ang pinagbubuntis ko noon. Ipinakita mo pa sa akin noon ang kababuyang ginagawa mo. Tapos ngayon tatanungin mo ako? Why I am doing this to you? Damn you, Liam Lansford! Hindi nakaimik si Liam. Halatang natameme ito sa mga sinabi niya. Tell me, yung bang doktor na nagsabi sa'yo na sterile ka, Isabel Cinda Montero? Napaangat ng tingin si Liam. Mapait na ngumiti si Zoe sabay iling. She's your soon-to-be wife. No wonder. Well, past is past. Hindi na natin may babalik at wala rin naman akong balak na gawin kang parte ng buhay ng mga anak ko. Nasa simula pa lang, isinuka mo na. Zoe, bakit? Nakokonsensya ka ba? Don't be. Dahil kahit nahirapan ako sa pagbubuntis sa triplets,
Yung sayang naramdaman ko na makita ko sila nang isinilang ko sila ng sunod-sunod. Walang kapataya-saya. Kahit mag-isa lang ako at walang tatay nila. You may now go to hell, Liam. Wala kang anak sa akin. Pipay. Natigil sa paglabas ng pinto si Zoe nang marinig ang pagtawag ni Liam. Paglingon niya, nagulat pa siya na makitang nakayuko ito't nakaluhod. Pagak na tumawa ang dalaga. Akala mo madadaan mo ko sa ganyan? Dream on, Liam. Kahit kumain ka pa ng bubog, wala na akong pakialam sa'yo. Ani Zoe saka tuloy-tuloy na lumabas. Napapikit naman si Liam na bumagsak ng upo sa sahig. Walang tumatakbo sa isip niya ngayon kundi ang itsura ng 3 bata. Pagbaba niya sa baba, inabutan niya ang buong team ni Pipay noon na nagiinuman. Tapos na ang party at nagbabaka sakali siyang makikita niya ang 3 bata pero mukhang itinago na ni Zoe. Sadyang ipinakita lang nito sa kanya ang katotohanan ng tinalikuran niya noon. Gising na si Loverboy. Ano Tesoy? Kinakaya pa ba ng puso mo? Sigaw ni Leo. Hindi siya nakaimik. Lakas ng dugo mo. Talagang napuruhan mo ng gusto itong si Pipay. Kaso mahalas mo. Si Zoe na ang bumalik, hindi na si Pipay na binuntis at tinalukuran mo noon. Dugtong naman ni Alex. Tumigil na kayo. Hinimatay na nga kanina, baka atakihin pa yan sa puso. Wala akong balak na i-revive yan. Ewan ko lang dito kay Zoe. Wika ni Marlon. Pare, inom ka? Alok pa ni Sancho. Lumapit naman si Liam pero imbes na yung nasa basong iniaalok ni Sancho ang kunin niya, ay dumirekta na siya sa bote at pikit matang nilaklak iyon. Natinawanan ng mga ito. Inis namang tumayo si Pipay at inagaw ang bote ng whiskey. Mula sa bulsa ay inilabas niya ang cheque na ikinaungol ng mga kaibigan niya nang makita ang halagang nakasulat. Leave my company. Habang kaya mo pang lumayo. Dahil uulitin ko, ikaw mismo nag-alis ng karapatan sa mga anak mo. Kaya if I were you, layuan mo na kami dahil masasaktan ka lang at titiyakin kong habang buhay ka masasaktan kung hindi ka palalayo. Inabot ni Liam ang cheque. Tanatigan niya iyon bago pinilas. Nag-ungula ng mga kaibigan niya. Inaasahan niya iyon na gagawin ito kaya dumukot ulit siya para ibigay ulit dito ang panibagong cheque. Mas malaki kesa sa nauna. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang paghihila nito sa kanya at halikan sa labi. Sa una lang siya nagulat kaya mabilis niya itong itinulak. Imbis na sampal, suntok ang binigay niya rito na ikinabagsak nito sa sahig na putok ang uso. Galit na nilapitan pa ito ni Zoe at hinila sa necktie para bigyan pa sana ito ng isa pang suntok pero nagulat siya na makitang umiiyak na ito. Inis na binitawan ito ni Zoe. Umalis ka na, Liam. Kahit kailan, hindi ka naging kakulangan sa buhay namin mag-iina. Kaya yung pag-iyak-iyak mo, save it! Hahakbang na sanang patalikod si Zoe nang magsalita si Liam. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. All I know is I wanna die. Wika ni Liam saka tumayo. Agad itong sumuray at muling natumba. Hoy, alalayan mo. Mukhang tinalaban na ng alak. Dami kasing ininom. Turo pa sa bote ng alak na halos kunti na lang ang natira. After nitong laklakin. Bah, sino ba may sabing tunggain niya? Ikaw na, Marlon. Mukhang bet mo eh. Ani Leo. Nasing na. Paano pa yung uuwi? Tanong ni Alex. Pabayaan nyo. Gusto naman ninyong mamatay. Pagbigyan nyo na. Ani Zoe. Tas iiyak-iyak ka kapag namatay. Aba natural. Hindi pa sulit yung sakit na nararamdaman niya. Kaya bawal pa siyang mamatay. Lalasing-lasing papansin. Tikwas ang uso na usal ni Pipay. Bitaw. Kaya ko. Ani Liam nang inalis ang kamay ni Sancho na umalalay para makatayo si Liam. Pipay. Wala dito si Pipay. Nakita niyo ba si Pipay? Nakataas ang kilay na tanong ni Zoe. I love you. I always do. Naku, uwian na. May nanalo na. Pero ni Marlon, natulala naman si Zoe. Ito ang kauna-unahang beses na narinig niya sa bibig ni Liam ang katagang kay tagal niyang inasam. Lasing lang ba ito kaya nasabi iyon? Lintik lang talagang pakiramdam niya dahil lang sa 3 magic words na iyon. Unti-unting nalulusaw ang galit niya rito. Baliw na ba talaga siya sa lalaking ito? Itapon niyo yan sa labas.
At kayo, umuwi na din kayo. Taboy niya sa mga kaibigan saka nagmamadaling tumalikod na dahil hindi talaga kinakaya ng puso niya si Liam. Hoy, kinikilig ka no? Sigaw ni Alex. Go to hell, Alex! Mommy, where's Daddy? Nagulat pa si Zoe nang pagpasok niya ng kwarto ng mga anak ay bumangon sa Satan na nagkukusot pa ng mata. Go back to sleep, baby. Ayaw pa din ba sa amin ni Daddy? Tanong pa ni Satan. Hindi pa alam ni Mommy. Bukas na tayo mag-usap. Baka magising pa mga kuya mo. Ani Zoe saka inihiga ulit ang anak. Saka tinapik-tapik sa hita. Ngunit bigla siyang napaangat ng tingin nang makarinig na malakas na kalabo galing sa labas. Mabilis na hinalikan niya sa pisngi ang mga anak saka nagmamadaling lumabas. Nagkakagulo na sa labas ng bahay nila. Pati ibang kapitbahay, nagsilabasan din na marinig siguro ang lagabog. Kumunot ang noon niya nang makita mga kaibigan niya na nandoon pa rin. Mukhang tinutulungan ang kung sino. Natanaw niya isang kotse na halos pumasok na sa lawn ng kabilang lane ng subdivision. Gibang-giba ang concrete ng bakod. Kumunot ang noon niya, saka humakbang papalapit. Nung unay mabagal lang ang hakbang niya pero habang papalapit siya, unti-unti siyang napatakbo nang marinig ang sigaw nila Sancho at ng mga kaibigan niya. Dahan-dahan na lumapit at tumakbang si Zoe ng matanaw na nagkakagulo mga kaibigan. Nakita niya si Marlon na nagkukumahog sa pagkuha ng gamit sa truck na dala nito, habang si Leo hawak ang isang power tools. Si Alex ay may kausap sa phone na mukhang tumatawag sa ambulansya. Si Sancho naman ay ginagamitan din ng handso ang pinto ng kotse. Ang dahan-dahan na hakbang ni Zoe ay unti-unting naging takbo hanggang sa harangin na siya ni Marlon. Ngunit hindi siya pumayag. Nagpumigla siya hanggang sa tuluyang makalapit sa kotse ni Liam na yuping-yupi ang unahan. Natutop niya ang bibig na makita si Liam na puro dugo ang muka. Ang daming bubog na nakabaon sa muka ni Liam habang nakaipit ito sa manibela at sa kinauupan nito. Hindi siya makagalaw. Nakatulala lang siya nang hawakan siya ni Marlon at hilahing palayo sa accident site. Marami ng tao sa paligid. Halos puro residente ng subdivision nila na marahil ay nakarinig rin ng malakas na lagabog. Agad siyang sinalubong ng mommy niya at niyakap. Don't worry, ililigtas namin si Tesoy. Ani Marlon, saka muling tumalikod. Shock na shock pa rin siya. Hindi niya magawang makapag-react. Kanina lang masaya pa siya sa kabila ng galit niya kay Liam, pero hindi naman sa ganito niyang paraan gusto saktan si Liam. Napatingala si Zoe sa langit saka pumikit. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at ayaw mag-process ng system niya. Zoe, anak. Hindi naman siya mamamatay, di ba? Mi? Mahinang usal niya. Umiling ang ina saka tumango. Siyempre, hindi anak. Magagaling di ba mga kaibigan mo, sabi mo? Kaya hindi nila pababayaan sa Liam. Wala ka bang balak na dalawin sa ospital, sa Liam? Tanong ni Evelyn sa anak habang nag-aalmusal sila. It's been a week after na mangyaring aksidente. Nalaman na rin niya na nagising na daw ito kahapon ayon sa bulong-bulungan sa company. Gusto naman niya itong puntahan. Sinubukan naman niya pero hindi na siya tumuloy na makita sa blessing na iniintindi si Liam. Nandoon din ang ina ni Liam na mainit ang dugo sa kanya. Ayaw na niyang guluhin ang buhay niya. Tama nang naiparating na niya kay Liam na mali lahat ng ipinaratang nito sa kanya. Sapat na sigurong ganti niya rito na ipakita ang mga anak nila kay Liam. Anak na kahit kailan, hindi nito maaari. Hindi sapat ang isang I love you sa loob ng 5 years na kinamumuhian niya ito. Hindi rin sapat kung mamamatay na lang itong bigla-bigla na hindi man lang natutumbasan yung sakit na ipinaramdam nito sa kanya. Gusto niya habang buhay nitong baunin ang pagsisisi na kahit na magkaroon din ito ng sariling pamilya. Patuloy pa rin itong sisisihin ang sarili habang siya masayang kasama ang mga anak niya. Masyado akong busy, Mommy. Alam niyo yan. Paano ko pa isisingit na puntahan siya? Malapit na din ang pasukan. Hindi pa ako nakakapag-decide kung saan school ko ipapasok ang mga bata. Mommy, are we going to school? Tanong ni Damon. Yes, baby. So, you better learn to behave yourself. Are we gonna meet some kids there? Just like our birthday? Tanong pa nito. Yes, baby.
Pagkakaroon kayo ng maraming friends sa school. Kaya kailangan behave kayo para maging madami ang friends nyo. Yay! Tugon naman ni Lucifer. How about si Daddy? Are we going to meet him soon? Tanong muli ni Satan. Sa 3 kambal napansin niya na si Satan lagi ang nagtatanong sa daddy nito. Why are you still looking for Daddy? Can't you understand? He doesn't want us, so stop bothering yourself. It's annoying. Wika ni Damon. That's too mean, Damon. Say sorry to your brother. Sa ni Zoe sa anak. Nagyuko naman ng ulo si Damon at halatang nakonsensya din nang makitang naiiyak na ang bunsong kambal. Sorry na. Huwag ka nang umiyak. Bumaba pa ng upuan si Damon para yakapin ang kakambal. Napabunga ng hangin si Zoe. Nagkatinginan pa silang magmommy. Listen, kiddos. Usal ni Zoe. Mommy won't ever lie to you. Sa ngayon, I still hate your dad. Can you please forgive Mommy for not allowing your dad to see all of you? Hindi pa kasi kaya nito eh. Turo niya sa tapat ng puso niya. Yes, Mommy. I'm sorry. I will never ask you again about Dad. Sorry, Mommy. Ani Satan. No, baby. You don't need to say sorry to Mommy. You didn't do anything. You're just asking. You understand? Tropa tayo, remember? For better or for worst? Nakangiting wika ni Zoe na idinipa ang kamay na nakataob. Tuwang-tuwa namang nagtayuan sa kanya-kanyang upuan ng mga anak niya, sakay pinatong sa kamay niya ang maliliit na kamay ng mga ito. Go, 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 Pitos! Sabay-sabay pang sigaw ng mga anak niya. Napangiti na lang silang mag-iina sa kahinalikan ang makukulit pero napaka-understanding ng mga bata. Pumagal ang hakbang ni Zoe nang matanaw kung sino nag-aabang sa kanya sa labas ng CEO's office. Tinaasan niya ito ng kilay na lumingon sa kadara-diretso na pumasok. Iniwan niyang bukas ang pintuan niya sa kasananyasan si Johnson na papasukin si Blessy. Masamang hangin ba nagtulak sa'yo para sadyain pampuntahan ako? O konsensya mo nagdala sa'yo dito? Tanong niya sa kaibigan nang makaupo siya sa magara niyang swivel chair. 4 months from now, ikakasal na kami ni Liam. And so? Gusto mo akong kuning maid of honor? Kaya ka ba nandito? Walang problema. You still my bitch friend. Zoe. Pabulong na usal nito. Nakuyuko lang ito ng ulo at hindi magawang makatingin sa kanya. Tell me, si Liam ba lalaki tinutukoy mo sa akin noon na ayaw kang pansinin? Don't worry. Wala na din naman akong pakaalam kaya spill it out. And by the way, have a seat. Namiss rin naman kitang katsismisan. I only have 20 minutes. Tura ni Zoe after tumingin sa relo niya sa braso. Yes, I know him since college and we became true friends. Umaasa ako na someday mapapansin rin niya ako. Simula ni Blessy, after nitong maupo. But, siya na ang nagdugtong sa sasabihin nito. You came along as Pipay. Liam was in love with Pipay and Jensel told me everything about you. Jensel is my cousin. Napatango-tango naman si Zoe. Magsasalita pa sana si Blessy pero pinigilan na niya. Alam na niya ang mga susunod dito sasabihin. Hindi na nito kailang i-elaborate pa. Hindi naman na siya tanga para hindi pa maunawaan iyon. So what do you want? I'm 4 weeks pregnant. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Zoe sa narinig pero tulad ng nakasanayan niya, poker face. Ngumiti siya. Gusto mo rin akong kuning ninang? No problem. Please Zoe. Magalit ka na lang ka sa ganyan. I know you. You can't pull the trick on me. Damn you! Malutong natura ni Zoe na ikinabigla at taas ng tingin ni Blessy. Gusto mo isa pa? Damn you! Blessed de Montero. Zoe. Oh, sabi mo magalit ako? Ayan, minura na kita. Anong gusto mo magwala ko dito? Ibaba ko ang sarili ko tulad mo? I don't play dirty, Blessy. Sayo na si Liam. Hindi ako makikipag-agawan na lalaki sa kahit na sinong babae. Mula sa bag, may kinuha si Blessy mula sa bag. Isang picture iyon na ipinatong sa mesa niya. Medyo nagulat siya sa nakita pero hindi niya ipinahalata. Hindi niya nakita si Liam nang subukan niya itong dalawin sa ospital pero nakita niyang balot na balot ng banda ang buong mukha nito. Dahil na rin sa bubog na tumalsik sa mukha ng binata dahil sa nadurog na windshield.
Halos mapuno ng peklat ang buong mukha ni Liam. Malayong-malayo na ito sa gwapong Liam na naalala niya. Although kita pa rin naman niya ang dati nitong kagwapuhan. Yun nga lang, mas una mo na ngayong makikita ang mga peklat nito. Binalot ng awa ang puso niya para kay Liam pero syempre, hindi siya kailangan magpa-epekto dahil lang sa nangyari dito. So, anong gusto mong gawin ko? Ayaw niya magpa-plastic surgery. Kahit anong pilit namin nila mommy. O di wag. Anong problema dun? I want you to help me to convince him. Pagak namang natawa si Zoe. Waring hindi makapaniwala sa naririnig mula sa babaeng sumira sa masayang future sana nila ni Liam. Yung totoo, saan mo hinuhugot yung kapal na mukha mo? Zoe, please. Baka ikaw lang makapagpapabago ng isip niya. Malapit na ang kasal namin at buntis ako. Alam mo, kung maiksi-iksi lang pasensya ko, sinapak na kita. Isang picture frame na nakapatong sa ibabaw ng mesa niya ang iniharap niya rito. Tutop nito ang mga kamay sa bitbit na dinampot ang frame. Sila ang mga batang inalisan mo ng ama, Blacinda. Tapos ngayon gusto mo tulungan kita? Hindi rin naman makapal ang mukha mo, no? Ikaw ang dahilan ko bakit na-aksidente sa Liam. Ginulo mo na naman ang buhay niya. Sana hindi mo nila ipinakita sa kanya mga bata. Kaya mo namang mabuhay na wala sa Liam. Kaya mo silang buhayin na walang ama mga bata pero ako hindi. Hindi ako kasing lakas mo. Sa Liam lang ang mahal ko, siya lang. Alam ba ni Liam kung gaano ka kakate? Alam ba ni Liam na kung kani-kanino ka pumapatol para lang makalimutan mo siya? Mahal namin ang isa't isa. Yun na lang importante ngayon pero ngayon, unti-unti na nagbabago dahil sa pagbabalik mo. Mahal din namin ang isa't isa noon, Blacinda. Kaya wag mong magamit-gamit na excuse sa akin yan. At baka hindi na kita matansya. Samayin ka pa sa akin. Umalis ka na. At wala akong balak na makisawsaw sa isyu nyo. Tama ka. Hindi ko kailangan sa Liam sa buhay namin mag-ina. Kaya lubayan nyo kami. Ma! Malakas na sigaw ni Liam nang paglabas niya ng banyo ay saktong tumama sa mukha ni Zoe ang kamay ng ina. Mula sa banyo, narinig na niya na may dumating. Akala niya kung sino kaya ganoon na lang agulat niya na makita si Zoe na napabaling ang mukha sa lakas ng sampal ng mama niya. Akmang ihaharang niya ang sarili sa pagitan ng mga ito pero mabilis na lumayo si Zoe sa kanya at masama siyang tiningnan. Tell her to leave or I will call the police. Sigaw ng mama niya. Umalis ka na, Zoe. Huwag mo na kaming guluhin. Wika naman ni Blessy. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Nandito lang ako for the last time. Mula sa bag na dalay, iniabot niya kay Liam ang isang folder na may nakasipit na malaking halaga ng tseke at documents na kailangan itong pirmahan para umalis na ito sa company niya. Leave my company alone. Sinilip ng ina nito ang laman ng folder. Tumalikod dito sandali. Pagbalik may dala na itong ballpen. Sign it, son. Matigas na utos dito. Mommy, please. I said sign it. Why still hesitating? Shut up! Galit na sigaw ni Zoe nang hindi na nakapagtimpi sa inis sa ina nitong akala mo ay kung sino. See? Is that the woman you've been wanting to marry before? Ilokas, but... Ma! Sigaw ni Liam na sa sobrang lakas parehas sila ng ina nitong napaatras. Huminga ng malalim si Liam. Inabot pabalik kay Zoe ang folder at hinila siya nang marahan palabas ng kwarto nito. Please, leave. I'm sorry. I need to deal with my mother. First. Jensen, ikaw na muna bahala sa amo mo. Ani Liam na pumasok na ulit sa kwarto nito. Nang pihitin niya ang doorknob, nakasarado na iyon. Mula sa labas, tinig niya ang sigawan sa loob. Galit na galit ang ina ni Liam. Wala siyang naririnig na salita galing kay Liam. Hinahayaan lang nito ang ina na magsalita ng masasakit laban sa kanya. Patalikod na sana siya nang marinig niya magsalita sa Liam na mas lalong ikinagalit ng ina at ikinahikbi naman ni Blessy. Huminga siya ng malalim sa kaniyaya na niya si Johnson na umalis na. I still love her. Paulit-ulit na umeko sa utak niya ang sinabing iyon ni Liam sa ina nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Ang totoo gusto lang talaga niya makita sa personal si Liam. Ginamit lang niyang excuse ang pag-offer dito na umalis ng company niya.
Nahabag pa siya na makita si Liam ng malapitan. Kahit masakit ang pisngin niya sa pagkakasampal ng ina nito, hindi niya iyon ininda. Mas ininda niya ang makitang itsura ng mukha ni Liam. Wala ba talaga itong balak na magpa-plastic surgery? I still love her. Mabilis na ipinilig niya ang ulo. Ikakasal na ito at magiging daddy na ulit. Kaya kailangan niya ayusin ang takbo ng isip niya. Hindi porkat napupukaw ni Liam ang puso niya, magpapakatanga na naman siya dito. Hindi na siya si Pipay. Siya, si Zoe.